Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, isang malaking development ang inanunsyo, plano ng United States na mag-deploy pa ng mas maraming missile systems sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay agad nagdulot ng matinding reaksyon mula sa China, habang ang Pilipinas naman ay patuloy na pinapalakas ang defense cooperation nito sa Amerika. Pero ano nga ba ang eksaktong DINE deploy? Bakit ngayon ito ginagawa? At ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng Pilipinas at sa buong rehiyon? Sa video na ito, himayin natin ang strategic reasons, ang mga missile systems na involved, ang reaksyon ng China, at ang mas malalim na epekto nito sa West Philippine Sea at sa Indo-Pacific balance of power. Ano ang mga missile na i-deploy? Ayon sa ulat ng Associated Press na inilathala ng ABC News, nagkasundo ang US at Pilipinas na dagdagan ang deployment ng advanced missile systems at unmanned systems sa bansa simula 2026. Ito ay bahagi ng mas pinaigting na defense cooperation sa ilalim ng kanilang long-standing alliance. Isa sa pinaka-advanced na system na tinutukoy ay ang Typhoon missile system. Ang Typhoon ay isang land-based launcher na kayang mag-fire ng iba't ibang klase ng missiles, kabilang ang Standard Missile 6 at ang Tomahawk cruise missile. Ang Tomahawk missile ay may range na higit 1,000 miles o mahigit 1,600 kilometers. Ibig sabihin, kung nakadeploy ito sa Northern Luzon, abot nito ang ilang strategic areas sa mainland China. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mariing tinututulan ng Beijing ang deployment na ito. Bukod sa Typhoon, nag-deploy din ang US Marines ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, o NMESIS. Isa itong anti-ship missile system na kayang targetin ang mga barko sa malalayong distansya. Noong 2025, may ganitong system na inilagay sa Batanes Islands, malapit sa Taiwan Strait. Originally, temporary lang sana ang deployment ng mga sistemang ito para sa joint exercises. Pero ngayon, mukhang mas tatagal pa ang presensya nila, at pinag-aaralan din ng Pilipinas ang posibilidad na magkaroon ng sarili nitong katulad na missile capability. Bakit ito ginagawa ng US? May tatlong pangunahing dahilan kung bakit ginagawa ito ng Amerika. Una, deterrence. Layunin ng US na pigilan ang anumang agresibong aksyon laban sa Pilipinas at sa ibang kaalyado nito sa rehiyon. Sa pamamagitan ng paglalagay ng long-range missile systems, mas nagiging komplikado ang strategic calculation ng kahit sinong bansa na magbabalak ng aggression. Ikalawa, alliance commitment. May mutual defense treaty ang Pilipinas at US mula pa noong 1951. Paulit-ulit nang sinabi ng Washington na sakop ng treaty na ito ang armed attack sa Philippine Armed Forces, public vessels, at aircraft sa South China Sea. Ang pag-deploy ng missiles ay malinaw na mensahe na seryoso ang Amerika sa pagtupad sa obligasyon nito. Ikatlo, modernization ng Armed Forces of the Philippines. Matagal nang hinahangad ng AFP na magkaroon ng credible deterrent capability. Sa pamamagitan ng joint training at exposure sa advanced missile systems, natututo ang mga Filipino troops kung paano i-integrate ang ganitong teknolohiya sa kanilang defense strategy. Sa mas malawak na konteksto, bahagi ito ng tinatawag na distributed deterrence strategy ng US sa halip na i-concentrate ang military power sa iisang base, ikinakalat ito sa iba't ibang allied countries sa Indo-Pacific. Sa ganitong paraan, mas mahirap targetin at mas mataas ang cost ng anumang potential conflict. Hindi nagtagal, naglabas ng matinding pahayag ang China laban sa deployment na ito. Ayon sa Beijing, ang paglalagay ng medium-range missile system sa Pilipinas ay nagpapalala ng tensyon at nagdadala ng geopolitical confrontation sa rehiyon. Iginiit ng China na ang hakbang na ito ay bahagi umano ng containment strategy laban sa kanilang bansa. Nanawagan din sila sa Pilipinas na iurong ang missile systems at iwasan ang pagiging bahagi ng mas malawak na rivalry sa pagitan ng US at China. Para sa China, ang presensya ng long-range US missiles malapit sa kanilang teritoryo ay direktang banta sa kanilang national security. Lalo na't ang Northern Philippines ay strategic dahil malapit ito sa Taiwan at sa South China Sea routes. Ano ang posisyon ng Pilipinas? Para sa pamahalaan ng Pilipinas, malinaw ang mensahe, ang lahat ng defense cooperation ay para sa sariling seguridad ng bansa.
Sa mga nakaraang taon, dumami ang insidente sa West Philippine Sea kung saan nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese vessels. May mga ulat ng water cannon incidents, harassment, at dangerous maneuvers sa karagatan. Sa ganitong sitwasyon, nakikita ng Manila na mahalaga ang mas malakas na deterrent capability. Hindi ito offensive strategy, kundi defensive measure upang masigurong hindi ma-coerce ang Pilipinas sa sarili nitong exclusive economic zone. Bukod dito, pinalawak din ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, na nagbibigay sa US ng access sa piling military sites sa Pilipinas. Ang mga site na ito ay strategically located, kabilang ang ilang lugar sa Northern Luzon na malapit sa Taiwan. Ano ang posibleng epekto sa rehiyon? Ang deployment ng mas maraming missile system sa Pilipinas ay may malawak na implikasyon. Una, tataas ang deterrence level laban sa potential aggression sa South China Sea at Taiwan Strait. Mas magiging malinaw na ang anumang armed attack ay maaaring magkaroon ng mas malawak na consequence. Ikalawa, maaaring magdulot ito ng mas agresibong posture mula sa China, gaya ng mas madalas na patrols o military drills sa paligid ng disputed areas. Ikatlo, maaaring hikayatin nito ang ibang Southeast Asian countries na pag-isipan din ang pagpapalakas ng kanilang defense partnerships, hindi lang sa US kundi pati sa iba pang bansa tulad ng Japan at Australia. Sa huli, ang planong pag-deploy ng mas maraming US missile systems sa Pilipinas ay isang malaking strategic shift sa security landscape ng Indo-Pacific. Para sa Amerika, ito ay bahagi ng long-term strategy upang pigilan ang aggression at protektahan ang allies nito. Para sa China, ito ay nakikitang provocation at direct security concern. Ngayon, mahalagang maintindihan na ang usaping ito ay hindi lang simpleng paglalagay ng missiles sa isang allied country. Ito ay bahagi ng mas malawak na pagbabago sa security architecture ng Indo-Pacific. Habang patuloy na pinapalakas ng China ang military presence nito sa South China Sea, kabilang ang pagtatayo ng artificial islands at paglalagay ng military assets doon, tumutugon din ang mga kaalyado ng US sa pamamagitan ng mas pinahusay na interoperability at forward defense posture. Para sa AFP Modernization Program, ang exposure sa ganitong klase ng advanced missile systems ay maaaring magsilbing stepping stone para sa future acquisitions. Hindi man agad bumili ang Pilipinas ng katulad na long-range systems, ang training, doctrine development, at integration experience ay napakahalaga sa long-term defense planning. Sa kabilang banda, kailangan ding timbangin ng Pilipinas ang Diplomatic Balancing Act. Habang pinapalakas nito ang alliance sa Amerika, patuloy din itong hinahabol ang diplomatic channel sa China upang maiwasan ang direct escalation. Ang challenge ngayon para sa Manila ay kung paano mapapanatili ang deterrence nang hindi tuluyang nasisira ang regional stability. Sa huli, malinaw na ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang strategic crossroads. Ang mga desisyong ginagawa ngayon ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa security environment ng bansa sa susunod na dekada. At para sa Pilipinas, ito ay isang hakbang patungo sa mas credible na deterrent capability sa gitna ng patuloy na hamon sa West Philippine Sea. Ang tanong ngayon, magdadala ba ito ng mas matatag na kapayapaan dahil sa mas malakas na deterrence? O lalo nitong paiinitin ang tensyon sa rehiyon? Ang susunod na mga taon ang magbibigay ng sagot.